Yes sir, kumusta po ang sitwasyon dyan sa inyo pong kinaroroonan matapos nga nitong lindol magnitude 6.9 na tumama po dyan sa Cebu? What happened in the north, not what happened in the north. Talagang nakakaawa yung makikita mo yung mga tao na sa daan hanggang gabi. Hindi maalis sa lugar nila pero nandyan sa open space po. Nandun kami in behalf of PDP Laban Action Center. We established our with even including Vice President Sara together sa mga ibang agencies na Rotary, Club of Guadalupe. Andun, dumating kami, 5 o'clock kami, umalis sa Cebu, Mar. Saka na, ubusan man kami sa stocks. So, I would have wished to stay overnight to continue the next day. Pero I'm sorry, but we're building up. We're building up. We're going back. We have still unfinished municipalities to be at. Opo, lalo na yung mga video na nakikita po natin, yung tulay, banda yata sa Lapu-Lapu, yun, Mayor, ito pong pinapakita natin. Kumusta po yan? Dahil nga nakikita natin. Okay na. Oo, makikita mo dyan. No? Oo. You're talking about CCLEX? Yes, passable pa rin ho ba yung lugar na yan? Yeah. I was just talking to. I think they resumed already. I wish they have resumed. I was talking to the president, Alan Alpon, and checking, and I said, "Thank God, no? Because that is a PPP project during the incumbency, and then inaugurated by President Rodrigo Duterte when I came back. Imagine, after napikos po ako. Kaya I'm happy that yung PPP ni Manuel Pangilinan, really with all the joint venture with the city government plus foreigners, no? Mga foreigners dyan, contractors. Sama pa yung kaibigan akong mga konsulhi. And that is the test of a private sector joint venture. Opo. Pag walang sinasabing hula-balo. Opo. Mayor, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, meron bang matibay na structure dyan sa Cebu Province na nakikita po ninyo na po pwede rin pwedeng lipatan o terhan pansamantala ng mga kababayan natin na nakita nga natin nasa labas po ng kanilang tahanan dahil nasira po ang kanilang mga pamamahay? Alam mo, timing na timing yung sinasabi mo. Kasi based on my experience, malindol man, masunog man, primary na gusto ng mga tao na victims, right away makabalik sa bahay nila, di ba? Pangalawa, pag lindol naman, gusto sila na dyan na lang sa labas, pero malapit sa bahay nila. Malapit sa bahay nila. Okay? Kahit pa merong existing na yung bahay, yung building dyan na or multipurpose that is available, I don't think, based on what I've been seeing in southern portion, pumupunta ako sa Medellin, sa Kasadaan, Bantayan, dumadaan pa rin ako kunti sa Bugo, ang mga tao would rather want to stay outside sa bahay. Kaya yung sinasabi mong kailangan doon, kaya nga sinasabi ko sa presidente ng MPTC, yung tool corporation ni
Pangilinan, money, na what is needed over there right now, talagang yung shelter nila na malapit sa bahay nila na open. Alam mo yun? Yung ibang ginagawang parang tent. Sa bahay lang, malapit. Oh. Kasi hindi sila natutulog sa bahay, sa labas eh. Pangalawa, palaging nasa daan, palaging sinasabing tubig, tubig, tubig. Eh, yung dala namin, kulang eh. Kulang eh. Alam mo, kulang talaga. Pangatlo, yung pagkain. Kailangan ng pagkain. Kasi di masama kaluto doon sa loob ng bahay nila. Or kung ano ba sa labas, mga utensils na kailangan, pero yung sinasabi mong malaking building, eh sino ba yung mga tent na yan, importante yan. Yan. Yung tent na dinadala ko, pula doon sa Medellin, salamat po ako kay Mayor Edwin Salimbangon, and then si Kyle, and my good friend, policeman Boy, and the rest of the staff sa Medellin government. They're pretty well doing good and receiving all the so-called mga donations. Salamat ako sa kanila na pina-establish ako ng action center doon sa PDP Laban Action Center with Vice President Sara Duterte. Uy, nakita ko, nandyan. Ayan. Bakit nandyan yung picture ko? Poging-pogi, Galing sir. nyo Opo. Kinuha ata niyo sa ano yan sa Facebook. Abot pa kami ni Bato. Tapos abot kami ni Vice President Sara Duterte. Sakay po ako ng service niya. Mayor, maayong buntag, si Admar po. Yes, sir. Admar. Opo, balikan ko lang yung nabanggit ninyo, yung pagtama ng lindol noong 2013. Kung di ako nagkakamali, ang sentro no, nasa Bohol eh. No? At apektado rin dyan yung Cebu. Kung ikukumpara nyo po yung naging pinsala nito at doon sa pagpunta nyo po sa northern part ng Cebu province, ano yung paghahambing nyo po? Mas malakas po yung nangyari doon sa Bohol, pero ito, mas malapit po ito sa Cebu, itong 6.9. Ano po yung assessment po ninyo? At mula doon, mula dito sa mga, mga kaganapan, ano yung nakikita nyo po na dapat paigtingin pa ngayon, dapat tutukan ng ating either local at national government? Alam mo po, gusto ko ako matapos kasi ang totoo, ang dami na pumupunta sa Bugo. Okay? Kaya naisip namin ng grupo ko, ng Partido Barog, Team Rama, yung PDP Action Center na doon muna kami nag-umpisa doon sa Medellin. Pero nakikita ko, pag dumadaan ako, daming mga walls, mga fence, sira. Hindi pa ako nakapunta ng ng Bugo Maalala ko lang na with that laking 6.9, di ba? 6.9? Opo. Building dyan na talagang mabagsak ng building yan. Kaya pupuntahan ko naman yung Bugo. Pupunta rin ako. We will try to go to the island. Kaya meron may island yan eh. Sa Medellin may island. I wish to go there kasi parang hindi daw naaabot na or what. Saka pinaka-importante, talagang ganun itong nangyari ngayon. Lahat na sinasabing calamity, Admar, is equalizer. Equalizer. Yung flood, equalizer. Itong earthquake, equalizer. Ano bang equalizer? Walang pili, di ba? Walang pili. Ngayon, makikita mo yan, walang pili.
Ang tumatakbo, private ka man, public ka man, tumatakbo. Doon naman, mayayaman ka o mahihirap ka, tumatakbo. Bahay mo, sinishake. Kami nga, bahay ko dito, sinishake. Of course, hindi mo naman ako tumatakbo. Nagdasal po ako ni Senyor Santo Niño na ihinto na. Kasi hindi naman ako masyado matakot. Alam mo bakit hindi ko matakot dito? Opo. Kasi aside that I'm renting the house, it's made of wood. Alam mo, if it's made of wood, mayroong advice yung wood. Pero if it's made of cement, walang advice. Dire-diretso yan. Pag sinasabing, pag diretso yan, bang! Ganun yung mangyayari pag simento. Kaya, pag sinasabi mong, yan, bugo yan, di ba? Bugo yan. Yung pinakita niyo, bugo yan, di ba? Opo. O, hindi ko pa napuntahan yan. Ang napuntahan ko lang, Midilin, daan Bantayan, at saka yung daan na inayos naman. Ang bilis naman ng DPWH. So, congratulate natin si Secretary Benz Dison kasi at one time sinabi nila you cannot pass roads. Nakapass naman kami. Nakapunta naman kami along the road, the main road. Maan kami ng daan papuntang San Remilio, daan Bantayan, at saka Midilin, saka part ng Bugo. Pinaka-importante lang, yung sinasabi mong, is there an available, ano mga available na sasabihin natin, pwede doon. In the meantime, totoo lang, baka ang tanong, mayroon bang malaking space, ang daming space dyan sa southern part, northern part ng Cebu. Nalagyan ng yung tent city, yun. Ginawa namin yan noon. We used to have a tent city, yung mayroong sinasabing hindi lindol, yung Yolanda, doon sa South Road property. Ginawa namin yun. Saka hindi advisable na magawa ka doon yung malaking lugar na evacuation. Yung evacuation para sa typhoon lang yun. Pero itong lindol, unless it is being declared jade ng mga expert civil engineers na yung mga structures are safe na pwede na mag-return. Yun, that will be the appropriate time. Dito sa NDRRMC, parang binabaan nila ng 68 na lang ata. Pero ang solid report, nasa 70, more or less. Yan, nandito. Local to eh. Wow. Ibig sabihin, yung mga disaster group, kukunik-kunik yan. Naawa lang ako ng mga simbahan. Yung simbahan na pinuntahan ko palagi, I was told, yung daan Bantayan, wow, it's historical. Gusto kong puntahan din. Gusto kong puntahan lahat ng mga simbahan para makita ko what is the extent. Kaya, kukumpare mo talaga, very basic yung tanong nyo eh. Will a tent city do? Typhoon, yes. I will repeat. Typhoon, yes. Alam mo? Saka fire, yes. Pero earthquake, I don't think it will be a very good idea. Alam mo bakit? Opo. Admar, Jane? Go ahead po. Because ikaw, kung meron kang bahay, nakikita mo naman, hindi naman nakukulat yung bahay mo. Tapos, meron namang requirement dyan eh. Pag wala ka sa tent city, wala kang, hindi kasama sa kain. Ganun yun. Pangalawa, ano mangyayari sa mga gamit mo?
Nakuha nyo? Kasi ilang beses po ako involved ng crisis eh. Ilang beses po. Ito ngayon doon, nakita ko sa northern portion. Meron pa nga akong gustong ma-organize na I wish per LGU will bring in, per barangay will bring in, alam mo yung i-organize per barangay? Truma. Opo. How to get over yung trauma. Ito nga, private secretary ko sa bahay, pagdating ng earthquake, nakatulog, 4 o'clock na lang. 4 o'clock, hindi pa sa tulog. Yung anak ko, biglang umiyak. You could imagine yung trauma. Every aftershock, it always bring the memory. Opo. Kaya no matter what, Admar, saka Jade, kung panawagan man, kasi ako nga, nananawagan ako, now, what is needed, which I'm going to bring Saturday and Sunday, doon sa lugar na hindi pa namin napuntahan, under sa PDP Laban Action Center, yun niya, assisted by BP Sara, the Vice President. Yan o, nakita mo yan o, ang galing nyo o. Ang galing nyo mag-snatcha. Kala ko kinidnap niyo kami. May team po tayo dyan, Mayor, na nakatutok po sa mga kaganapan sa Cebu. Yeah, yan o. Andun ako eh. Kita kasi I've learned that she is in Bogo. So I called her up and told her that I'm also already moving towards the northern portion. Then I wanted to know where we will be able to see each other until sinabi niya yung ruta niya. So until sinabi ko, okay, I am 12 minutes before I will reach where you are. Tapos, inaawa na yung Vice President na sunod ako sa sasakyan niya. The second stop, pinasakay na niya ako. Kaya sakay na ako ng sasakyan niya. And we have some tit-a-tit. And she's been very, pumasok na ko dyan. She's been very clear sa heart niya in talking to the family, consoling the family, in behalf sa opisina niya, giving little assistance but meaningful. Ganun yung ginawa ni BP. Without much fanfare, pumasok kami doon sa mga ngilit-ngilit, binisaya ba na ngilit-ngilit ba yung doon lang, saka kami ng bahay doon, no? Kung hindi ka swerte sa tuhod mo, pwedeng mag-giveaway yung tuhod mo. Opo. Mayor, daghan kaayong salamat sa inyo pong oras. Amping kanunay. Mayor. Sige lang, kay inaya sila sa kasi nag-cover dito, papangita ko nila kay tumanggapon ko sa Saturday, Sunday. May isang lugar doon na gusto namin puntahan eh. Ng asawa ko, Langga Malo, the group. Yan, grupo ko yan. Yung picture niyan, grupo ko yan, nakasama si Senator Bato. Opo. Kailangan. Again, salamat sa mga lahat na tumutulong. Salamat sa mga private sector, NGOs, yung grupo na yan. Salamat sa mga tao doon na they had provided us, Mayor Edwin sa Limbangon yan. Kaibigan ko yan. Salamat sa government, province of Cebu, at tumutulong din, Governor Pambari 4. Magandang araw po sa lahat. God bless po. God bless. Ingat po, Jade at Mayor. sa Adamar. Daghang salamat. Admar. Ayan po mga kababayan, si dating Cebu City Mayor Mike Rama ang ating pong nakasama at napakinggan ngayong umaga. Kaugnay nga po dito sa epekto ng magnitude 6.9 na lindol dyan po sa Cebu Province.